PCX user ka ba, Brad? Version 1 man yan o version 2? Ito kasing akin ay version 2, PCX 160 ng CBS. Bali, ang naging problema ko kasi dito ay pop up yung kanyang temperature. Bagong bago to, tingnan mo yung kanyang odo, 1124 lang. Dito yan, nananakbo ko, lumabas dyan, nag-signal yung temperature. So una kong naisip ay siguro coolant. Kaya pag uwi ko, sabi ko sasalinan ko to ng coolant. Kasi minsan pagka galing sa kasa, konti lang nilalagay Dito yan makikita sa right side ng step board natin. Yan madali lang naman siyang tanggalin. Tutuklapin mo lang yung pinaka cover, tapos yun doon nakalagay yung kanyang salinan ng coolant. Madali lang naman yan tanggalin. Bali yun susungkitin mo lang yan ng bagay na magkakasya dyan. Ang ginamit ko dyan ay Phillips screw, kasi siya yung saktong sakto doon. Tapos ito, nang hingi na lang tayo ng coolant kasi konti lang naman mapapalagay natin dyan ang ganyang kalaki magkano, mahal din. Tapos pag na-expire dyan, hindi mo na siya magagamit. Yung coolant naman ay sasalin mo dito, hindi naman kagad maubos yan. Yun ganun lang pag sungkit ng cover niya. Pero dahan-dahan lang at baka naman mabali yung kanya mga lock na clip. Yan maganda, bago natin buksan yung takip, linisin muna natin kasi baka malagdagan siya ng mga buha-buhangin. Madali lang naman yan salinan kahit hindi ka na gumamit dyan ng imbudo para sahidan. Ganyan lang, nilinis ko muna yan para sigurado na walang lalaglag na buhangin. Yung cover niya kasi plastic lang yan, kaya madali lang siyang tuklapin. Paikot yung pagtanggal mo para hindi masira yung cover. Kasi ang iba kasi hinahaklit yan kaya napupunit, nasira, wala nang takip. Kaya paikot yung gagawin mo, dahan-dahan lang para hindi siya masira. Tingnan nyo, silip nyo, kukunti na nga yung laman. Kita mo na yung ilalim ng lagayan ng coolant. So tama yung aking sa pantaha na coolant nga yung problema niya. Kaya eto, sasalin na natin. Konting butas lang para hindi paghuhumo hindi siya bumuhos lahat. Konti-konti lang para hindi siya mabigla, kasi may level din yan kung hanggang saan yung isasalin mong coolant. Hindi mo siya pwedeng punuin. Dahan-dahan lang. Madali lang naman pagsasalin. Paunti-unti lang kasi yung pata ko, kaya medyo matagal. Para sigurado na hindi ko lalampasan yung level na dapat hanggang doon lang yung laman ng coolant. Salamat nga pala sa nagbigay sa akin ito. Di silipin na natin kung nasa level na ba yung coolant natin. Gamitan natin ng flashlight para medyo malabo Para nga pala malaman nyo, yan may silipin natin sa ilalim, may butas naman dyan yun
makikita mo. Yun o, yung medyo ilalim, yun yung green na may kulan, tapos yung ibabaw na medyo maputi, o yun yung wala. Sakto lang yung sali natin. Nasa level. Parang sinukat ah. Ayan o, para sigurado tayo. O, silipin natin ng mas malinaw. O, diba? Nasa level naman. Diyan lang nyo sisilipin ang inyong coolant. Para kung iniisip nyo kung wala na ba o marami pa, silipin nyo lang din yan. Kapag habang naglilinis kayo, silip-silipan nyo na rin. So, yun, ganun lang ang paglalagay niyan. Kaya hindi na tayo mangangamba kahit tayo ay bumiyahe ng malayo. Hindi na magpa-pop up yung temperature gauge na nagwa-warning sa atin na kailangan na nating dagdagan ng coolant o mag-refill tayo. Tapos yung pagbabalik niyan, paikot din. Kasi goma na malambot yan eh. O, pe-press mo lang yung paikot para sigurado na nakahakab siya. Kasi pag nalaglag yan o nasira, delikado kasi itong stepboard na to, kadalasan lagi yung nalalagyan ng buhangin. O yan o, sinigurado ko na nakalapat na lahat. After nyan, balik na uli natin yung cover niya. Madali lang naman yan eh. O, yan o. Yan. Ilalagay mo doon. Tapos, meron yung clip. Okay na. Ganun lang yan. Ganun lang yan kasimple. Tapos, balik na uli natin yung ating pinaka-cover ng stepboard. Okay na. Ganun lang po kasimple ang kadali. Okay mga brad. Salamat. Sana may natutunan kayo. Thank you.